Mula sa bulwagang pambalitaan, himpilan ng sandigan ng bayan at mata ng mamayan at boss ng katotohanan. Ako si Mary Claire Arconsigo at ito ang Bagong News. Kabesa sa isang bayan, napatay na isang magsasaka dahil umano sa palitan ng lupa. Ngayon, alamin natin ang balita na ihahatid ni Kenyert Balakyon. Kenyert? Magandang gabi, Binibini Clara, at sa mga manonood ng Bagong News. Ako po pala ang inyong tagapagpanayam na si Kenyert Balakyon. Narito po tayo ngayon sa bayan ng San Roque upang makapanayam si Tata Celo na pangunahing suspect sa pagpatay ni Cabeza Santana. Sino ho kayo? Sino ho kayo? Ako ang hepe ng 998. Yung pangalan. Ako ang type din ng 98. Sino ka? Anak po ako ni Tata Celo. Ulit-ulit siyang Dito? Ang kasalanan! Aming nabalitaan sa mga tao rito na ang lupang pinagsasakan niyo ay dati mong pagmamayan. Opo, naisanda lamang po namin ang lupang yun sa kadahilan na nakasakit ang aking asawa. Na-embargo lamang nakabisay ng tano. Ano ba ang nag-ulok sa iyo upang tagiin si Cabeza Santana? Kinuha niya ang aking mga saka. Nagmamakaawa akong buwag, pero tinukod niya ako ng tinukod. Pagkatapos noon, anong ginawa ninyo? Napatay ko po siya. Paano niyo po napatay ang Cabeza? Bago nangyaring kasong ito, anong pagkakilala ninyo kay Tata Celo? Isa siyang mabait na magsasaka. Mabait, dahil sa kanyang mga kasama. Ayon sa inyong investigasyon, ano ang motibo ni Tata Celo upang gawin ng krimen ito? Sabi lang sa akin ng tandang yun, kinuha raw ang kanyang saka at tinungkod-tungkod na siya. Paulit-ulit siyang tinungkod, kaya tinaga niya ang kabesa sa mukha. Ilagay ang kaso nito. Ano ang pagkakakilala niyo kay Tata Celo? Mabait na matanda, mabuting magsasaka, masipag ayon kay Tano. Madali daw pakisamahan, sabi ng mga kasamahan. Mahal na alkalde, ano sa tingin niyo ang motibo ni Tata Celo upang gawin ang krimen ito? Yung si Cabeza Santana, mabuting tao yan, kaibigan ko kasi yan. Kaya nung sinabi ni Tata Celo na tinubutong mo daw siya, ako yung napaisip. Kasi hindi naman siya ganyan. Mabait siya sa mga tao sa ngayon dito, lalo na sa mga trabahador mo. Paano niya pinaslang si Cabeza? Tinagay niya sa mukha. Mula dito, hanggang sa kanan dito. Lagas. Sino ka? Anak po ako ni Tata Celo. Maupo ka. Ano si Tata Celo bilang ama? Isa siyang mabait at responsable na tatay. Pamula nung magkasakit ang aking ina, siya lang magtaguyod sa aming pamilya ng mag-isa. Bago pa man mangyari ang krimen, ano ang relasyon ng tatay mo at ni Cabeza? Simula nung ma-embargo ni Cabeza ang tao ang aking lupain, ay sa kanya nagtrabaho ang aking inay. Ni minsan hindi dinaya sa pagtingad at tinuso ng aking itay ang Cabeza. Sa tingin mo, ang iyong ama ba talaga ang pumatay sa Cabeza? Hindi po. Ngunit siya nakakulong ngayon sa kasong pagpaslang sa Cabeza. Sente si itay! Wala siyang kasalanan! Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi masagot ni itay kung paano niya napaslang ang Cabeza? O kung bakit pinilibing agad ang katawan nito? Kasi hindi si itay ang pumaslang sa Cabeza. At malalaman ng lahat kung sino talaga ang salarin niya kung nakita nilang pamilya. Sino pumatay sa Cabeza?